Bakit ang Biblia ng The New World Translation ng Jehovah's Witness ay malaking kaibahan sa mga standard translation at hindi ito mahanap sa Bible Hubs? Pero bago niyan, sana kung hindi pa kayo suki, paki-subscribe naman sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell para mapawi naman ang aming hirap sa paggawa ng ganitong video. Disclaimer lang po, ang paggamit namin ng mga vloggers virtually, tulad namin ay upang masigla ang kwento at makulay, ang nais naming maiparating. Nais din naming ipagpaumanhin na ang pakay ng Faithful Believer Channel ay pagdepensa sa mga atake ng karamihan ng mga protestante kung hindi man lahat. Ito ay mababasa sa Canon Law 229. Defend the faith when necessary. Share the faith with others and actively participate in the church's mission. Nais din nating ipaalaala mga bro na ang ating channel ay ang pagbibigay diin sa mga issue at katanungan na sinasagot Ibig at sabihin ay tinatalakay ng mga diinan o Catholic faith tiwasan. defenders. Pasasalamatan din pala natin ang mga may-ari ng mga video na aming ginamit at mga vloggers, shoutout po sa kanila. To start with, ating padaanin itong interview ng punto por punto sa isang saksi ni Jehovah. Ang full name ni mo tinuod ani? Joey Jen Coronel. So since birth ka nga membro gyud sa Saksing Jehovah? Oo. Oh, bali imong ginikanan na magpapa Saksing Jehovah gyud. Saksi jud ako. Mama ug papa. Mga pilay edad nimo na convert jud kag Katoliko? Pwede ba mga idol na isalin natin ang kanilang pag-uusap sa Tagalog para marami ang makaintindi? Pero kung gusto naman nilang marinig at makita ang buong video sa Bisaya, makita naman ang pamagat ng video. At kung maari, punto por punto na lang ang tanong at mga sagot. Bakit ang mga saksi ni Jehovah ay tinanggihan ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak nang siniservi ang mga ito sa mga membro sa panahon ng taunang pag-alala sa kamatayan ni Kristo? Ang lahat ay umiiling. Ang mga saksi ni Jehovah ay may natatanging paraan ng paggunita sa hapunan ng Panginoon na tinatawag ding memorial ng kamatayan ni Jesus. Hindi nila ito itinuturing bilang isang sakramento na nagbibigay ng biyaya o kapatawaran ng kasalanan, kundi bilang isang pag-alaala sa sakripisyo ni Jesus. Sa kanilang pagdiriwang, may tinapay na walang lebadura at pulang alak, ngunit hindi lahat ng dumadalo ay kumakain o umiinom nito. Ayon sa kanilang paniniwala, tanging ang mga may pag-asang mamahala kasama ni Kristo sa langit ang dapat makibahagi sa mga emblema. Naniniwala sila na ang karamihan sa mga Kristiyano ay may pag-asang mabuhay magpakailanman sa lupa, kaya hindi sila kumakain ng tinapay o umiinom ng alak sa memoryal. Ano naman ang talata na binabatayan nila dito? Kasalungat ito sa turo sa talata 1 Corinthians 11:23-26 in the Good News Bible, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Napakalinaw naman ang talata. Aywan ko ba? Yan kasi ang Holy Communion or Eucharist. Hindi lang yan, marami pang talata sa Biblia na mababasa kung saan ang tinapay at bino kinakain at iniinom. Matthew 26:26-28. Mark 14:22-24 at Luke 22 paton badumudal irbade. Ang pwedeng ng bread sa communion, bread sa communion. Sila sila nakatagan ni pila ng kasaksi akong ipangutanan ni wag ginatag. Ingon dire walang mababasa, klaro jud kay pagkasulti dire gyud. Darao. Ato pakita ni pero makita pud sa live pod. Ingon dire walang mababasa sa Biblia na 144,000 lang ang pwedeng kumain ng tinapay bread sa communion o tinatawag na banal na hapunan.
Holy Communion, maliwanag na puntos mula sa Biblia, Revelation 7:4, at narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 mula sa lahat ng lipi ng mga anak ng Israel. Ang 144,000 ay tumutukoy sa mga tinatakan mula sa 12 lipi ng Israel, hindi tungkol sa sino ang pwedeng tumanggap ng komunyon. Ang bilang na ito ay simboliko at hindi ginamit sa bagong tipan bilang batayan kung sino ang pwedeng lumahok sa Eucharistia. Unang Korinto 11:23-26, sapagkat ito ang turo tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at ito'y kanyang pinagati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang komunyon ay para sa buong sambahayan ng mananampalataya, hindi lamang sa isang limitadong bilang ng tao. Ang orihinal na konteksto, ang mga Kristiyano sa Korinto, hindi 144,000 lang, ay tinuruan kung paano tamang lumahok sa banal na hapunan. Konklusyon, hindi totoo at hindi aral ng Biblia na ang 144,000 lang ang maaaring kumain ng tinapay sa komunyon. Ang pagtanggap sa Eucharistia ay para sa mga mananampalatayang nasa tamang kalagayan at nasa iisang pananampalataya kay Kristo, ayon sa turo ng bagong tipan. Ato pa, kita dahil nga, kanang gitudlo sa ni Jehova, batong di sila katubag sa kung mga pangutana, wala din na, unbiblical din na di ay. Paita po di ay. Kung may kasulti ni mo ito, sister? Kuan, kanang wala kay nako. Wala karon na pud ko nakakuan ana. So daghan pa angay si sister nga hibaluan jud no. Kay kuan kining ang importante ako kung nabantayan niya God is ang importante Mo malalaman kung ang iglesyang iyong kinaaniban piki o kay Kristo, sapagkat si Kristo ay nagtayo ng iglesia, Mateo 16:18. Tingnan mo ang kasaysayan ng iglesyang kinaaniban mo kung sino ang nagtayo para malaman mo kung piki o hindi. Yan lang po, maraming salamat, magandang araw sa atin lahat. Ito ang mahirap sa saksi ni Jehova. Marami silang binago sa Biblia. Noong kamakailan lang nag-translate sila noong maraming taon. Noong 1950, 1961. At minamali ang kanilang unawa. Malinaw sa Juan 6:53-54 sa ang salita ng Diyos Bible. Ganito ang mababasa. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Malibang kayo ay makakain ng laman ng anak ng tao at makainom ng kaniyang dugo ay wala kayong buhay. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ano daw? Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Kaya malinaw mga kapatid, kailangang kainin ang tinapay dahil yan ay naging laman ni Kristo, ang buhay ng walang hanggang. Kaya ang original na Kristiyano ay ginagawa nila yan mula pa ng unang siglo. Marami ding mga Katoliko na inosenti sa aral ng Katoliko, kaya madaling mahikayat sa mga Protestante. Pero magugulat ka ha, dahil maraming debatista ng Protestante ay pumanik sa Katoliko. Ang sabi pa nga nitong bagong convert na si Joey John Coronel ng Jehovah's Witness, weak Catholics converted to Protestants, while strong Protestants converted to Catholics. Maraming mga debaters ng Protestante na magaling sa Biblia ay naging Katoliko. The more sila makipagdebate sa Katoliko, the more sila matoto sa mga bersikulo na hindi tinuro ng kanilang pastor. Katulad ni Paul Alima, isang debater sa Jehovah's Witness na ngayon ay naging Catholic faith defenders. Speaking of Bro Paul Alima, siya ay matagal na pastor sa Saksi ni Jehovah.
Siya ay hindi nagkulong sa kanilang aral, siya ay nag-research kung sinong mga tao ang ginabayan sa Diyos na gumawa ng Biblia at doon niya nalaman ang katotohanan na siyang isa sa mga dahilan na nagtulak sa kanya na pumanik sa Katoliko. Pakinggan natin ang open forum na ginanap ng mga CFD. Pasensya na dahil ito'y Bisaya. Ako sa Katoliko, ako lang pangutana para malandagan akong una-una. Kaya kasagaran sa mga Katoliko, inosente magiging kayo daghan. Para ako Katoliko, inosente. Ako pangutana, unsay kalainan sa inosente o ignorante. Para masabtan ako, parang ang Katoliko, dili madala sa inosente po mga mudala ang sa pubalhin sa laing reliyon. Ako nga pangutana ni, unsay kalainan sa ignorante o inosente. Kanang inosente wa gyud na nahibaluan. Mao na inosente. Sama ini makatoliko ba? House to house sa laing tinuhan. Nakapabor sila nga mag house to house kay ila man gipahimod sa ang pagka-inosente sa Katoliko. So kanang makatoliko nga nadane, inosente na. Unsa man ignorante? Mga ignorante, nahibalo na sa tinuod ba? Gi-ignore lang kamatuoran. Di ta pwede nga mag-ignorante. Nahibalo na ka, nga kana sayo, ang ngalan sa Jehova. Inyo na nang gipublish sa inyong brochure nga ang Jehova, sayo, pangalan sa Dios. Nahibalo na ka, imo pang ignore ng kamatuoran. Nahibalo na ta nga the form Yahweh is correct than Jehovah. Nahibalo ka nga ang Yahweh masakto, imong gi-ignore. Ignorant ang tawag nimo ana. Mo na kalahian sa ignorante o inosente. Ang inosente murag bata. Wa siya kahibalo nga madaot sa ini, ka inosente man siya. Ang ignorante, gi-ignore nila, bisan nahibalo sila, gi-ignore nila ang kamatuoran. Mao na og mahibalo sa tinuod, di nato ignore. Ato nang dawaton, bisan sakit na sa buot. Sa ako bitong giingon, ang kamatuoran sakit, pero di man ni makadaot. Maora niyang sakit ka di makadaot, makaayon ni mo. Kung imo ning dawaton uban sa pagpaubos, pero ug magmagahi ka, nahibalo na nga ang Yahweh is correct ang Jehovah, nga nung magpatuyang gyud ang Jehovah nga sayo. Nahibaw man nga ang Yahweh sakto, kay di naman na pwede mo kambyo sa sayop, napasubo na magagsayop. Mo ni ang sakto, muhawa ta sa sayop. Dito ta sa tinuod. Mao nang kalahian, ang inosente way nahibaluan, ang ignorante gi-ignore bisan ang butang tinuod. Mao nang tubag sa pangutana. O ba sinabi pangutana, bro nakipangutana? O sige. Ang inyo dinuhan unsa man ni Brad? Sa inyo lang ni karon. Ang inyong tinuhan ba kanina? Ako rin ni Simbrano ko. Ang akong tinuhan yun, Jehovah Witnesses. Jehovah Witnesses yun. Kung imong nabasa ni katinawan sa pagtuong Katoliko, kay daghan ang mga Katoliko nga gi-house to house, gilibog-libog pa silang tinuhan. Is kay na itinuod, ilang himuon ang sayop. For example, ng Jehovah. Nakabasa ba ka sa inyong brochure? Pahina Jess? Nga unsa? Nga ang Jehovah sakto sa'yo? Sakto. Ay di, liwa ka kabasa. Atong libro? The Divine Name That Will Endure Forever, page 10. Basahan niya. Ang Jehovah dili insakto nga ngalan sa Dios. Dayon sa 1950 nga preface sa New World Translation nag-ingon nga the form Yahweh is correct than Jehovah. So i-compare nimo ang Yahweh o Jehovah, sakto ang Yahweh. Kay ang Jehovah o sakto nganong di man mo magsaksi na Yahweh.
So dapat usbo na. Kung mo nagitaw na ko, gi-ignore. Mo nang ignorante. Nahibalo ka masakto ba? Gi-ignore lang ganyan lang isakto. Kung sakto man ng Yahweh, sayok man ng Jehovah, nganong nagpadayon man mo. Basahan niya. Ang Jehovah, dili insakto nga ngalan sa Dios. Dayon sa 1950 nga preface sa New World Translation nag-ingon nga the form Yahweh is correct than Jehovah. So i-compare nimo ang Yahweh o Jehovah, sakto ang Yahweh. Kay ang Jehovah o sakto nganong di man mo magsaksi na Yahweh. So dapat usbo na. Kung mo nagitaw na ko, gi-ignore. Mo nang ignorante. Nahibalo ka masakto ba? Gi-ignore lang ganyan lang isakto. Kung sakto man ng Yahweh, sayok man ng Jehovah, nganong nagpadayon man mo sa pag-subscribe anang sayop nga nahibaw man mo nga naisakto. So usbo na, di na saksi ni Jehovah, saksi ni Yahweh. Sorry pa ko tanan. Ay, namang yung mabasa na rin. Magsubay kita isakto sa Biblia. Ay, mabasa na to. Ang Salmo 83:18, nagtugaan ni Dere. Mabasa na to niya. Mabasa na rin. Ano sa mga kuha na rin. Nagtugaan siya o. Aron ang katauhan makaila. Ano nga ikaw lamang nga mao si Jehovah, ikaw lamang ang labing hataas ibabaw sa yuta. So nakahibaw ba ka kung anong gibutang ning Jehovah? Kanang saan nabutang sa Bible? Di, kakahibalo. Okay, pamina sa lingkod sa nibasa siya Bible nga naay Jehovah. Ang pangutana nako, nahibalo ka ba kanos nabutang ang Jehovah sa Bible? Mitubag siya, siya mahibalo. Dili ka saksi ni Jehovah. Kaya kung saksi ka ni Jehovah, nahibalo ka. Ang word nga Jehovah, una nang migawas sa kalibutan, dili sa Bible. Migawas ang word nga Jehovah sa sinulat sa pari nga Katoliko. Kuha mo kahibalo, ang ngalan Reverend Father Raimundos Martinez. Asa na mabasa? Sa inyo mismong libro, Aid to Bible Understanding. Kanang Aid to Bible Understanding, libro na sa saksi ni Jehovah, sa sabhidi nga Jehovah, gisulti din nga ang Jehovah migawas sa unang literature sa kalibutan sa sinulat sa pari nga Dominikano sa iyang dokumento gitawag Fogio Fide. So diha wala na sa Bible ang Jehovah, kay ang ngalan sa Ginoo bro tug-anan ta ka nagrepresentar lang sa upat ka konsonante, gitawag na the Divine Tetragrammaton. Upat ka litra lang ang ngalan sa Ginoo. O kanang upat ka litra sa Hebrew alphabet gitawag na nga Yud-He Waw-He. Walay vowel letters, puro consonant ang Divine Tetragrammaton. So sa may gihimo sa mga Bible scholars, gusto nila nga basahon ang ngalan sa Ginoo. Mao to nga isig iyahay o imbento sa ngalan sa Ginoo. Ang gihimo sa pari nga Dominikano Raimundos Martinez, nag-imbento siya ng Jehovah. Gisulat niya sa iyang literature nga Fogio Fide. Kano sa 1270. Dayon milabay ang pila ka katuigan naan na po'y pari nga Dominican na iyang ka-order. Ang ngalan Petros Galatinos. Ang gihimo ni Petros Galatinos, iyang gipopularize ang Latinized nga form sa Jehovah. O kanos alang na nabutang sa Bible,
nabutang lang na sa Bible ni atong 1513. Kaya balo kasi nagbutang? William Tyndale. Dayon 1611 gibutang po na sa King James Version. Asa gibutang na nga bersikulo? Exodus 6:3. Laki pa ito imong gibasa, Salmo, mo na ang first time na butang. Kanos apa na nabutang sa Bible? 15 to 16th century. Down from 14th century up to the time of Jesus, up to the time of patriarchs, walay Jehova sa Bible. Silutanan ang mga saksi. Nga naman, ila man ang gibutang nga wa man na diha. Sayo pag yun. O ni-admit ang mga saksi ana, asa babasa ka libro? Ang bala ang ngalan nga magpadayon sa way katapusan. Pahina 10. Ang Jehova dili insakto nga ngalan sa Dios. Sila na mismo nag-ingon nga dili insakto. Mo na nga kung mi-admit mo nga dili insakto, nganong nagpabilin man mo sa dili insakto. Nga naa may insakto. O sa may insakto? 1950 nga preface sa New World Translation o sa may kiingon. The form Yahweh is correct than Jehovah. Sa ato pa, kung taparo nimo kanang Yahweh o Jehovah, ang Yahweh is correct than Jehovah. Karon, nahibaw na mong sayo, nahibaw mong nainsakto, nga naman, nga midukot man mo sa dili insakto. Ang tubag na bon hibalo ka, napasubo na mo masayo. Napasubo naman sa sayo. Ala, otrohon pa ng saksi ni Jehovah, saksi ni Yahweh. Madaot na sila. Mo sila sayo peto yung sa una, saksi ni Jehovah. Mao na bro, ngaron makaling kawas ka, gikan sa kasaypanan, diya gyud sa bakat. Maulang na nga mahigawas sa subigyo ni Kristo. 8:32 sa Juan. Et cognoscetes veritatem et veritas liberabit vos. Kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magpahigawas kaninyo. Sin of omission sa akong part, kung dili ko mosulti. Makasala ko sa Dios kung dili nako na itug-an sa mga saksi, nganuman mahal ta mo nga mga saksi. Masakitan ganay ko naman sa mga house, grabe sila ka-active. Pero nabudol sila sa sayo. Sakit na sa akong part. Santiago 4:17, kung nahibalo ka sa matarong o di na ni mo buhaton makasala. Mo nang pasaylo ako kung sala man o galing ang akong pag-share ninyo, pasayloan na lang ko daan, nganuman bahalag inyo kung pakasadon basa sa mata sa Ginoo, wa na ko'y sa kaniya, nganuman ako namang isulti, ang angay isulti para ninyo, og magpadayon mo niana, kamo na ang manubag sa Ginoo, wa na ko'y labot ninyo. Mauna ang ignorante, gi-ignore bisa na sayod na sa kamator. Nganong nabutang na diha kay gibutang na ni atong 1513. Unsa man koy itawag nato bro sa Dios? Kining inyong basa. Bro Crisosol, shout out bro Crisosol. Ikaw basa bro bet? Para mahibaw gyud kag unsa itawag gyud sa Dios. Kaya la hihupa man gyud nila. Diyan sayo, hihupa gyud sila. Nalipay bang Dios ana? Ito pagdili. So magingon sa Dios. Jeremias 3:19. Og ako miingon. Ha? Ang Ginoo ningon ha? Unsay gusto sa Ginoo nga itawag niya? Og ako miingon, amahan, kamo mutawag kanako. Unsa daw? Unsa daw ang gusto sa Dios nga itawag niya? Amahan. Mao na mitudlo si Kristo sa Mateo 6:9, miingon si Kristo, pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi. Amahan namo nga anaa ka sa langit. Ayaw anang Jehova. Nganuman wa kay batasan ana.
Ang akong amahan si Chodoro Alima na tao dinhi sa Kabarbaran. Ang akong papa na tao dinhi niining lungsura. Ang akong papa di gyud ko motawag niya nga Chodoro. Pwede ba na kitang mga anak mo yunta sa to tatay nga sa tatay ni mo bro? Alfredo mo ka. Alfredo, mga aon na ta Alfredo ba? Kung buhato na sa imong amahan, silian yun imong baba, Brad Stalwart. Ayaw yun buhata na tawgo nimo ang imong amahan nga Alfredo. Ako, sa tibuok na kong kinabuhi, wag yun ko moingon nga, Chodoro, adto na ko Chodoro, may eskwela na ko Chodoro. Chodoro, mata na Chodoro, bakit mahaw na ta? Nga naman, kung buhato na ko na, way batasan ko nga pagkaanak. Ang ako kung himuon, muingon ko nga, pa, bisan ko mo sige ko, pa, mga na ta ba? Bisan pa pinabunda kong tingog, wa man ako lito kang iyang ngalan. Migamit man kong substitute, isip pagrespeto, mo nang sakto ang mga Hudiyo. Nga di ko sila mulitok sa Divine Tetragrammaton, gibutangan og substitute nga Adonai. Kay kanang pagbutang dai nimo og sign na og reverence. Kanang paglitok nimo sa iyang personal name, sign na sa pagkaway batasan. Pagtuo mo sa masak nga nakapabor sila anak, nahimo silang way batasan nga mga anak sa Ginoo. Sayo lang ka, isi-isiho ni mga hiho ba? Wa kay batasan anak. Sama kitang mga anak, ayaw gyud tawga ang inyong amahan sa iyang personal name. Butang ni og pa, dad, tay. Sign na of reverence. Kaming makatoliko kay mao may pagbuot sa Dios nga tawgon siyang amahan og mao nay teaching ni Kristo. Ningon ni Kristo nga, pag-ampo mo sa ikon ni pagit, hihuba na mo nga anaa ka salat. Ningon di ay. Ningon wala. Wala. Ningon nga, amahan na mo. Wa mga hihuba na mo. Way batasan si Kristo ana og hihuba na mo. Sakto ang Katoliko. Nga kita, di gyud ta mo tawag siya. Ang Jehovah, wa gyud na dili part sa Bible. Gisok-sok na sa mga tao. 7,000 times sila gisoksokan. Pero ang ingon ng Ginoo na amahan ang itawag na ano, basahan na ilista na Jeremias 3:19. Amahan ang inyong itawag nako. Manasakto tang Katoliko. Di ta mo tawag Jehovah ha. Kay wa ta respeto, wa ta batasan na. Magparehata sa masaksyan na way respeto sa Dios. Amahan ka tawag. Imong amahan tay. Dad, Papa, ayaw tawag iyang personal name. Nahibalo naman kasi ang name. So, respetuha siya, butangi og substitute. So, mo na tubag sa pangutana. O pwede bro, mapadayin kag pangutana. Salamat bro ha. Sorry lang bro ha. O panalitan mo, sakit to, nga kamatuoran. Pasaylo alam ko ha. Oh, di gud mo to, kay sayop lagi na. Even ka mo, niingon mo anak, kami, the form Yahweh is correct than Jehovah. Mo nang sa among translation, Jerusalem, Yahweh ang kanana. Ya, sa may balita. Mo na bro, amo lang iampo bro no nga ang kamatuoran mulamdag ko sa imo kasing-kasing og ako as Jehovah's Witness kaniadto, mga lang ko pasaylo para nga pasaylo lang pod ko nga og nasulti ko to. Okay, next question. Naapay mangutana? Doon lang mo dito, mangutana. Pangalan mo tinuan. Pangalan mo tinuan. Ay. Kuan ko brat si Edwin Paistiko. Kanang Katoliko. Mangutana lang ko kung kanang saksi ba nganong si Jesus Christ gilansang Manila sa poste. Actually, ang history ha saksi ni Jehovah bro, cross yun na sila sa inugdan.
Ngani ang watchtower, ang logo na i-cross. Ang mga saksi ni Jehovah magbotang og pin nga cross sa ilang heart. Pero nganong nausab man ang ilang teaching og ang ilang gihimo nga pagpanamastama sa Biblia, ilang gilangkat. Grabe ka powerful na salita. Yan ay katumbas sa pag-iinsulto at kawalang galang. Mabasa sa unang Korinto 1:23 nga ang among giwali nga Kristo, Kristong gilansang sa cross. Mauna ang unang Biblia sa mga saksi. Watchtower edition na ay cross. Pruiba niya na magpin ang saksi o cross. Ang among watchtower na ay cross. Pero nganong ilaron si Kristo gilansang naman sa troso o sa istaka. Kay ilang panamastamasan ng Bible, ilang gilangkat ang word nga cross sa Bible o ila kanang gipulihan o istaka. Aron muhaom sa ilang gituohan nga teolohiya. Pero pag panamastamas ka na sa pulong sa Ginoo, mao na ang mga saksi dako og gyud og sala sa Dios. Kay ilang gipanamastamasan ang balaang kasulatan. Gitaktak ang word nga cross, gipangsuksok ka ng ilang mga word sama sa Jehovah nga imbento sa pare. Mao na nga atong iampo nga mga buutan na baunta ning mga tawhana, mga active na baunta ni sila, apan nahimo silang biktima sa sayop nga pagtulunan. Sayunan ka, imong langkaton ang mga word sa Bible, imong pulihan o istaka, nga di man na mao. Si Kristo gilansang sa cross, sumala dinhi sa ilang basahon, o di ni madinay nga kamatuoran. Ano man? Sa Juan 20:25 mo nang mabasa. Gawas kon makita ko sa iyang mga kamot ang inagian sa mga lansang. Tikno ta? Miingon si Juan nga apostol, si Tomas. Miingon si Tomas, gawas kon makita ko ang mga kamot sa inagian sa mga lansang. Sa ato pa, si Kristo ang iyang kamot, mga lansang ang gigamit. Sa Griego na, gitawag na siya helon. Helon, plural, mga lansang. Helos, singular, lansang. Kung tanaw nimo ang picture sa mga saksi, si Kristo gilansang sa istaka o salang kalansang. Whereas ang Biblia nag-ingon nga ang iyang kamot gitusukan sa mga lansang. Saksing bakakon. Nganong saksing bakakon man? Dili man mao ang giwitness sa mga apostoles. Ang mga apostoles giwitness nga ang kamot ni Kristo gilansangan sa mga lansang. Pero sa ilang basahon o sa lang kalansang. Asa may sakto? Sila nga bag ulam ito'y hakaw o ang mga apostoles nga dito gyud naka-witness sa paglansang ni Kristo. Mao na ang tubag sa pangutana. Nganong sa ila istaka kay ilang gipanamastamasan ang Biblia, gilangkat ang word nga cross o gisok-sokan ang ilang istaka nga wa man na sa Bible o dili na mabasa sa nag-unang karaang manuskrito, milutaw lang na sa ilang watchtower, New World Translation of the Holy Scriptures. Mao nang dako nga sala kundi ta mosulti na kamatuoran. Dako silang tulubagon ni ana sa Ginoo sa ilang pagpanamastamas sa kamatuoran nga si Kristo gilansang sa cross, apan gilangkat ang cross kay isukso ka ng ilang masayop na teolohiya. Bahalag mga suko ni sila basta nakasulti at tinuod o manubag na sila sa Ginoo sa ilang dako nga sala sa palaang kasulatan sa ilang pagpanamastamas sa pulong sa Dios. Mo nang tubag sa pangutana. So napay pangutana. Pasensya na kayo mga ma'am, sir, mga bro and sis.
Ito kasi si Bro Paul Alima ay debaters ng Jehovah's Witness noon, kaya alam niya ang pasikot-sikot ng JW. Kung napanood ninyo ang conversion story ni Paul Alima, para kang maiyak dahil mapera na siya at may sarili na siyang simbahan, pero pinagpalit niya sa Katoliko. Nawala na ang kanyang income at doon siya naghirap. Mas maganda na mapanood ninyo ang buong video niya. Salamat sa inyong matiyagang panunod. Sana ay huwag lang kayong magkurong sa inyong pinalalagyan. Aralin ninyo ang tunay na Biblia at ang tunay na simbahan na tinayo mahigit 2 siglo na ang nakalipas bago pa man isinilang si Emperor Constantino the Great. Dapat matuto tayong mag-research. Hindi mahirap mag-research sa kasalukuyang panahon. Ang ating cellphone or computer ay katumbas na sa isang library ng mga aklat noon. Bihira na ngayon ang inosente pero ignorante ay marami. There is a saying that said, ignorance is a chosen ignorance. They don't know because they don't want to know. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share. Case